May mga panibagong impeachment na niluluto ngayon laban po kay Vice President Sara Duterte. Isasama kayo dyan ang mga alegasyon ng nagpakilalang dating tauhan ng bise na si Ramil Madriaga. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May nilulutong bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan daw ulit ito ng civil society groups at ilang sektor ng simbahan. Ayon yan mismo kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ang aking impormasyon, ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara na naudlot nga. Naniniwala si Trillanes na mas mabigat na ang ihahaing bagong reklamo. Ang isang na alam ko rito ay bukod doon sa impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito o hindi. Si Ramil Madriaga ang dati umanong aide ni VP Sara na nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na naging bagman siya noon ng bise. Sinabi niya ring pinondohan ng drug dealers at pogo operators ang kampanyang Inday Sara Duterte is my president noon. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga complainant noon, ang reklamong tinutukoy ni Trillanes ay iba pa sa ihahain nila. Ang i-endorse raw nila ay yung ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Yan din ang grupong naghain noong 2024. Betrayal of public trust pa rin daw ang ilalatag nilang ground for impeachment laban kay VP Sara. Tinitignan lang natin na baka madagdagan dahil may mga bagong impormasyon na pumasok. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya. Particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Dagdag pa ng kongresista, maghahain silang mga complainant ng mosyon sa Korte Suprema para himukin itong maglabas ng desisyon sa motion for reconsideration tungkol sa pagbasura at pagdeklarang unconstitutional ng impeachment ni VP Sara. Mas maganda nga raw kung wala ng refiling ng impeachment at ituloy na ang trial ng Senado. Sana raw maresolba na ito bago pa mapaso ang one-year bar rule sa impeachment cases sa February 5. Sa impormasyong nakalap ng News 5, may ikatlong grupo rin na pinag-iisipang maghain ng impeachment complaint sa bise. Pinangungunahan ito ng mga abogado, pari at religious groups. Batay sa impormasyon ni Senator Trillanes, posibleng February 6 isasagawa ang paghahain ng isa sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sakaling meron na, doon lang daw seryosohin at pagmimitingan ng House Committee on Justice ang usapin tungkol sa anumang impeachment complaint. Ayon yan kay committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa usapin naman ng umuugong na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tingin ni Ridon, wala pang matibay na batayan para maghain ng impeachment laban kay PBBM, lalo na raw kung ang pagbabasihan ay ang issue sa unprogrammed appropriations at flood control scandal. Firstly, the unprogrammed appropriations had been there since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. And more importantly, the Supreme Court had not made a decision on whether or not unprogrammed appropriations are in fact constitutional. Parang it would be a bit premature. Naunang sinabi ng palasyo na handa si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil wala naman daw ninakaw ang Pangulo at wala siyang Mary Grace Piatos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.